Okay, kamusta po? Doc Willie Ong po. Napakainit ng panahon. Grabe, 38 degrees. Ang init-init, marami na hilo. Kanina nga doon sa sortie natin, maraming mga senior citizen Sabi ko, kung nahihilo na kayo, ingat po. Pwede kayo lumipat sa malamig na lugar. Okay? Ano ba warning signs ng heat stroke at heat exhaustion? Dalawa po to, hindi pareho. Ang heat exhaustion, medyo unang stage to. Unang stage na may sintomas na rin. Pero yung mas malala, yung heat stroke mismo. Actually, kanina, pagkatapos mag-speech ni Mayor Isko, pag-akyat niya, hinahapo siya hinahapo, pinapahinga muna natin Medyo nahilo-hilo siya. Yung naramdaman ni Mayor Isko, after nagsalita siya mga 30 minutes medyo mainit talaga. 30. Ilalim ng araw. Ilalim ng araw, medyo papunta na yun sa heat exhaustion. Ang heat exhaustion, ibig sabihin, sa sobrang init, mapapawisan ka. Pawis na pawis ka, naubos yung salt, yung asin, yung tubig sa katawan. Sino ang naapektuhan ng heat exhaustion? Ingat po kayo kung nasaan man kayo sa Pilipinas, sa norte o kahit dito, Central Luzon. Sino affected? Elderly. Basta mas matanda, mas madali tamaan ng heat exhaustion, papunta to sa heat stroke. Yung mga may high blood, yung mga nagtatrabaho sa mainit na lugar, o construction worker, yung mga gwardiya, mga police, hot environment. Ano ang warning signs? Ito warning signs. Nanghihina. Manghihina ka, sasakit ang ulo, masusuka, tapos irritable, siyempre irritable ka, at uhaw na uhaw, dry mouth, na uhaw ka pa, at pinapawisan. Tapos yung temperatura mo, hawakan mo sa leg mo, umiinit ka. At ito hindi magandang sintomas, hindi na umiihi. Pag kumukonti na ihi mo, talagang yellow-orange na, delikado po. Nauubusan ka na ng asin at tubig sa katawan. Ito ang heat exhaustion. Pwede ang mangyari, hindi mo mapapansin, lalo na sa may edad. Kasi po, yung mga may edad sa atin, ang nangyari, hindi sila madalas mauhaw. Kahit kulang na sila sa tubig, hindi sila nauuhaw. Okay? Ano gagawin natin pag heat exhaustion? Hindi lang tao pati hayop. Pati mga hayop, pusa, aso na mamatay sa heat stroke, heat exhaustion. Unang-una, tingnan natin kung malala, nahihilo na, dalhin mo na sa clinic, di ba? Pero kung hindi pa naman, pwedeng painumin ng malamig na tubig. Okay? Kahit anong malamig, tubig, juice, paggising pa siya, dapat gising pa to, hindi to groggy. Tapos luwagan yung baro. Pwede may necktie, masikip yung baro. Pati sapatos at medyas pwede tanggalin para lumamig-lamig. Tapos yung mga yelo, 'di ba? Pwede mo ilagay dito, malalamig na bottled water, dito sa ulo, 'di ba? Sa kilikili, papalamigin mo, parang may lagnat. Palamigin mo. Yung iba nga nilulubog pa sa malamig na tubig. So painumin lang, dalhin lang sa isang malamig na lugar. Baka makuha na to sa heat exhaustion. Tapos ang pinapayo ko, ano ba magandang inumin? Bigyan nyo ng buko. Buko na malamig. Perfect yan. Pati pakwan. Okay din yung pakwan, di ba? Ang pakwan, panlaban natin sa heat exhaustion yan. Lalo na yung malamig na pakwan, kukunin mo yung pinaka balat niya. Kinain mo na yung pakwan, di ba? May balat siya. Ilagay mo sa malamig na lugar. Yung balat niya na letter C, itapal mo dito. Sarap yun, tapal mo dito. Palamigin yung katawan, heat exhaustion, napakahalaga po. Next, pag hindi ginamot ang heat exhaustion, aabot tayo sa heat stroke. Itong heat stroke, ito po yung nakamamatay. Tinitingnan ko yung temperature sa kotse kami, 38. Sobra init. Pag heat stroke na, hindi na papawisan. Mauubusan ka na ng pawis. Ibig sabihin, hindi na kaya ng katawan mo magpalamig. Yung pawis kasi pinababa niya yung temperature mo. Sabihin, wala nang pawis at pag kinuha mo sa thermometer yung init ng katawan niya, mataas na siguro. Parang may lagnat na, 39 degrees, 40 degrees. Baka umabot pa sa 41. Pag umabot na sa heat stroke, ang sintomas, grabe na. Confusion, nalilito na. Altered mental status, hindi mo na makausap na maayos, hindi ka na gaano kilala.
Okay? Slurred speech, nabubulol na, parang na-stroke na. Ito, loss of consciousness, nawala na ng malay, yun, malala na talaga yun. Tapos yung balat niya, mainit. Mainit ang balat, mapula, mainit. Okay? Minsan may nagkukumbulsyon, seizures, at init na at namamatay pag walang treatment. Ngayon, ang first aid sa heat stroke, dadali mo talaga sa ospital, talagang sinesweruhan, o pag habang wala pa, talagang palamigin, dalhin sa isang malamig. Ang sa tip ko, maghanap kayo ng puno. Sa ilalim ng puno, mas malamig. Tapos ilubog sa malamig. Minsan ka nilulubog siya sa malamig na tubig, sa bathtub, basta ibaba lang yung temperature. Tapos pahanginan. Okay, huwag niyo pa ikutan yung pasyente, hirap na nga siya. Tapos hinihinga mo pa lahat nung hangin kailangan siya talagang malamigan. Okay, heat stroke, nakamamatay. Minsan nga, pati hayop, pati pusa, alagaan natin. Pero ang ginagawa ko, ganito, pag alam mong ngayon, tanghaling tapat, 2:30, napakainit, uunahan mo na, inuman mo na ng malamig. Di ba? Pwede magpa-aircon ka muna, inuman mo malamig na. Pwede po kayo punta sa malamig na lugar, yun talaga pang laban natin. Bukod dito sa heat stroke, heat exhaustion, sabi ko nga, di ba, palamig, labas, palamig. Minsan may mga sakit pa yan. Ano nga tawag doon, Doc Lisa? Yung bungang araw, di ba? Magkakabunga sa bungang araw, may pula-pula yan. Minsan dito sa mga pinapawisan na lugar, sa leeg, sa likod, pinapalamigan din. Kumuha ka ng tuwalya, basain sa malamig, tatapalan ng malamig, pupunasan ng malamig yung leeg, yung katawan, yung likod. Okay, Doc Lisa, final tips. Yes. Sa heat stroke at heat exhaustion. Sa mga Buong nanay, araw. maglagay ho kayo ng ice tubig doon sa inyong ref. Tapos maghanda rin po ng mga kinayod na melon, yung melon juice, buko juice, pipino juice, para po yung mga para po yung mga anak ninyo, yung mga apo ninyo, kapag naiinitan sila, may nakaredy pong malamig na inumin doon sa inyong ref. At ito po ay makakatulong sa pagbawas ng mga nararamdaman natin na hindi mauwi sa heat exhaustion. Okay. Magbaon din po lagi sa sasakyan ninyo. Lalo na po yung ating mga nagde-deliver na kamotor. Sila po yung kawawa ngayon. Pwede mga ice cooler, di ba? Mga yelo, o lagay mo sa Coleman, o anong styrofoam, di ba? Styrofoam. Okay, God bless po. Ingat po delikado yan. Kung gusto nyo mag-charity work, magbigay kayo ng malamig na tubig. Okay, God bless po. Ingat.